Maayong gabi mga kaigsunan. Happy midweek. Dalaygon natong Ginoo mga kaigsunan kay aniya na pud takin dinhi sa balayang puanan alang sa pagdaig sa iyang ngalan. Nagapasalamat ko mga kaigsunan sa atong Ginoo na kiyatagan na pud niya higayon na magadala sa iyang mensahe niining taknaa. Akong gipasalamatan usab ang matahom na awit na gihalad kanato sa usa ka mabtikon na batanon mao si Elmer Boron. Nindot kay mga kasunan, people need the Lord. Og akong ginatimbaya mga kaigsunan, ang atong mga kaigsunan anaa diha sa Facebook Live og sa mga YouTube na nagatanaw karon og nagauban kanato sa atong pagsimba. Maayong gabi kaninyong tanan diha mga kaigsunan. Nining kagabion mga kaigsunan, ang akong mensahe, ako kining giuluhan, choose life. Pilia ang kinabuhi. Ang key text mga kaigsunan makita sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. It says, I am now giving you the choice between life and death, between God's blessing and God's curse. And I call heaven and earth to witness the choice you make. Choose life. Akong ginahangyo ang tanan sa pagduko sa atong mga ulo alang sa pagampo. Labing gamhanan na mo na Diyos na nakaitasaan sa malangit. Nining takna sa kagabion o Ginoo. Nagapasalamat kami sa kaygayunan na imong gihatag kanamo sa tunga-tunga sa semana na angko namo Ginoo ang imong panalangin, proteksyon may panlawas. O karon Ginoo, aduna kami higayon na ikaw mong daygon og simbahon. Ginoong Dios, samtang kami magapaminaw sa imong mga pulong, ibubo diri kanamo ang balaang espiritu. Mao'y magahatag kanamo Ginoo og kaalam o masabtan namo ang imong mensahe niining kagabion. Salamat Ginoo sa pagtubag sa mong pagampo. Kaya tanan mong itugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Choose life. Pilia ang kinabuhi. Mga kaigsunan, atong key text nagaingon, I am now giving you life and death between God's blessing and curse. Of course, mga kaigsunan, kung papilion ka, dali lang kay pagpili mga kaigsunan. Pilion gid nimo tong life o pilion nimo mga kaigsunan ang blessing. Kinsa ba kanato mga kaigsunan ang gusto o curse o kamatayon? Di ba wala mga kaigsunan? Gani mga kaigsunan, matag adlaw ang atong kinabuhi nalambigit sa pagpili. Gani sa pagmata pala nato sa buntag mga kaigsunan, doon na nato pagpili. Pilion na to kung mag-worship ba ta or dili mag-worship, unahon na itong trabaho, prayer na lang. Sa mga pagkaon, mga kaigsunan, kung sabi kauno na to, healthy foods ba o unhealthy foods? Sa atong mga sanina, maski pa sa atong pagsimba sa adlong Sabado, mga kaigsunan, magpili ta kung online ba or muadto ta gayud sa simbahan. Daghang mga pagpili, mga kaigsunan. Ang Ginoo maayo kaayo mga kaigsunan kay gihatagan ta niya og freedom of choice na dili ta murag robot mga kaigsunan. Pero mga kaigsunan, ang pagpili adunay mga consequences. Atong hinumduman mga kaigsunan, si Adan o si Eva sa panahon na napakasala sila pinaagi sa pagkaon sa maong bunga sa kahoy. Unsa ang kapalit sa ilang desisyon mga kaigsunan? Makita nato dinhi sa Genesis chapter 3 verse 1. Og miingon siya kang Adan, tungod kay gipatalinghugan mo ang tingog sa imong asawa og nagkaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pag-ingon, dili ka magkaon niini. Tinunglo ang yuta tungod kanimo, pinaagi sa kahago magakaon ka gikan niining tanan mga adlaw sa imong kinabuhi. Unsa resulta mga kaigsunan silang pagpili? Adunay tunglo
o kamatayon. Sa wala pa mga kaigsunan ang tunlo o pagpakasala ni Adan o ni Eva, nindot kayo ang saad sa Ginoo mga kaigsunan. Makita nato sa Genesis 3 verse 3. Apan ang bunga sa kahoy nga anaa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios, dili kamo magkaon ni ana, bisan maghikap ni ana, aron kamo dili mamatay. Unsa ang promise sa Ginoo mga kaigsunan nila? Kung dili nila to kaunon, dili yung mamatay mga kaigsunan. Mga kaigsunan, aduna tay 3 ways in choosing life. Tulo ka pamaagi sa pagpili o kinabuhi. Una, mga kaigsunan, choosing life involves loving God. In Deuteronomy chapter 6, verse 5, it says, love the Lord your God with all your heart, and with all your souls, and with all your strength. Mga kaigsunan, it's involved loving God. Love the Lord with all your heart. Isip usa ka Kristohanon, giunsa nato paghigugma ang atong Ginoo, mga kaigsunan. Wholeheartedly ba? Magilti ko ani mga kaigsunan tungod kay nag-claim ta usahay na nahigugma ta sa Ginoo, pero adunay panahon na maluya ta or maweder-weder ang atong pangalagad ba? Usahay dasig ta, usahay luya ta mga kaigsunan. Love God with all your heart means to love Him even when your prayers aren't answered as you hope they be. Meaning, mga kaigsunan, atong higugmaon ng Ginoo, maski pa na dili tubagon ang atong pag-ampo, maski pa mga kaigsunan, kung iyang tubagon or dili or wait, higugmaon lang gapon nato atong Ginoo, mga kaigsunan. Love the Lord even though bad things happen. Usahay kaning pagsulay, mao jud nay makapaluyan nato mga kaigsunan. Labi na aduna tay mga problema, kagulanan, atong higugmaon mga kaigsunan despite niining mga panghitabo sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, gusto tanga higugmaon nato ang Ginoo. We must love Him exclusively. Exclusive yun ay Ginoo, mga kaigsunan, ang gusto sa Ginoo. Sa Matthew 6:24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Meaning, isa lang yun atong pilion mga kaigsunan. Ginoo lang yun. In choosing life, our heart must set only what delights His heart. Ang ato ang kasing-kasing mga kaigsunan, dapat nakaset lang unsa ang makapahimuot sa ato ang Ginoo. Unsa man kini mga kaigsunan? Exercising His character of loving, kindness, justice, righteousness, and mercy. Ang Ginoo mga kaigsunan, mahimuot yun kung atong i-exercise ang iyang character. Unsa to na character mga kaigsunan? Loving, kindness, justice, righteousness, mercy, mga kaigsunan. In Micah chapter 6 verse 8, it says, He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with God. And sa Jeremiah chapter 9 verse 24, it says, But let him who glories glorify in this, that he understand and know me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, righteousness in the earth. For in this I delight, say the Lord. Ginoo, mahimuot gid ang Ginoo sa atoa. Kung atong ang iyang karakter, atong ma-imitate mga kaigsuunan. Exercising mga kaigsuunan.
Unsa man na? Kana bang ba? Kanang anaro nato atong kagalingon ba? Anaro nato atong kagalingon na ang karakter nato masama sa karakter sa atong Ginoo. Our minds, mga kisunan, must be anchored only to His words as the final authority. Ang ato ang hunahuna, decision making sa kinabuhi, mga kaigsunan, nakaangkla ba ni sa atong Ginoo, mga kaigsunan? Tungod kay siya ang ato ang giila nga atoan na great provider. Mo provide siya, mga kaigsunan, kung unsa man atong mga gikinahanglan, ug mo provide siya og kaalam pinaagi sa iyang pulong. Ang iyang pulong, mga kaigsunan, makahatag ka natong encouragement, makahatag ka natong hope, makahatag ka natong comfort, labi na sa mga panahon sa problema, mga kaigsunan. Diri sa kalibutan, walay katagbawan, mga kaigsunan. Kung mag-angkon ka og mga butang, kung maangkon na nimo ni, maglong na po ka og lahi ng mga butang, mga kaigsunan. Walay katapusan, mga kaigsunan, atong paglong sa kinabuhi. Walay satisfaction. Dili ta makontento. Pero may saad ang Ginoo, mga kaigsunan. Sa Matthew 6, chapter 33. Apan mao'y unaha ninyo pagpangita ang gingharian o ang pagkamatarong gikan sa Dios o unya kining tanan, mga butang igadugan ra kaninyo. Unahon giday nato ang kabubuton sa Ginoo. Unahon nato ang Ginoo, mga kaigsunan. Ang tanan butang mo follow ra na, mga kaigsunan. Our strength, mga kaigsunan, atong kusog must be spent on what serve Him alone. O atong gamiton, atong kusog diya sa atong Ginoo, mga kaigsunan. Mao ni, mga kaigsunan, ang unang pamaagi in choosing life involves loving God. Ang ikadua, mga kaigsunan, choosing life means to walk in God's way. Mga kaigsunan, ang atoa mga pagpili o ang atoang mga plano sa kinabuhi, ato ba gi-involve ang atoang Ginoo? In Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, nag-ingon dinhi, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heaven are higher than earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Mga kaigsunan, iba ang mga pamaagi sa atong Ginoo. Kita, mga kaigsunan, usahay nagakomplain ta tungod kay ang mga pamaagi na gusto nato dili mao ang mahitabo, mga kaigsunan. Kabalo mo, mga kaigsunan, aduna kitay maayo na Ginoo. Ang iyang pamaagi layo ra sa ato nga mga pamaagi. Aduna ko i-share niyo, mga kaigsunan. Previous month, nagdesisyon mi sa akong ang asawa na mag-purchase mo og isa ka printer. Kay murag arang-arang na manggod ang panahon, murag nabalik-balik na ba. Mo to nagpalit mi, nya among gi-installment pagbayad. Nya lately tong ni declare na og mga lockdowns, nya clustering, nihinay, mga kaigsunan, perte na mong guulak. Kay sa among pag-ampo, hangyo sa Ginoo na, unta, naagyo'y income para masustain na mo ba, mabayaran na mo siya monthly. Kuul kami, mga kaigsunan, pero nakabalo mo, mga kaigsunan, gikan sa pag-purchase, akong kwinta-kwinta ba? Ikwinta na ko ang iyang income ba? Kung makabayad ba ni? Pero kahibulungan, mga kaigsunan, amazing kayo. Pagkwinta na ko, mga kaigsunan, kabalo mo, mga kaigsunan, dili lang isa ka bulan, 2 ka bulan ako siya mabayaran. Kung dili, mapul gina ko siya mabayaran. Ing ana ang plano sa Ginoo, mga kaigsunan. No, atong gusto, monthly lang, pero sa Ginoo,
Pwede kadako, amazing kayo mga kaigsunan. Walking with God means trusting God. Trusting God's way, mga kaigsunan. Choosing life to walk in God's way, pilion nato mga kaigsunan ang iyang kabubuton. Kay nindot kayo ang iyang mga saad, mga kaigsunan. Sama ni Enoch, mga kaigsunan. Iyang kinabuhi. Mabasa nato din sa Genesis 5:24. Og si Enoch naglakaw uban sa Dios, og nawala siya kay gikuha siya sa Dios. Kung pilion lang jud nato mga kaigsunan, paglakaw diya sa Ginoo, aduna tay madawat na ganti. Si Enoch wala niagi kamatayon. Ni diretso siya adto sa langit, mga kaigsunan. Unsa pa ang saad sa Ginoo, mga kaigsunan? Makita diri sa Jeremiah chapter 2 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in future. Nindot kayo, mga kaigsunan. Diri sa Psalms 128, 1-2. It says, Blessed are all who fears the Lord, who walk in His ways. You will eat the fruit of your labor. Blessing and prosperity will be yours. Kung mo lakaw ta kauban sa Ginoo, ang blessing o kalambuan sa kinabuhi, mga kaigsunan, atong maangkon. Mao na ikaduha, mga kaigsunan, ang choosing life to walk in God's way. Ang ikatulo, mga kaigsunan, choosing life means to keep God's commandment. In John 14:21, nagingon din those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. Kung sa ingon, mga kaigsunan, ang nagabaton sa akong mga sugo o nagtuman ini, kini siya mao ang nahigugma kanato. Kung nahigugma ta sa itong Ginoo, mga kaigsunan, atong tumanon ang iyang mga sugo. Kaya ang pagtuman, mga kaigsunan, bunga lamang kini sa atong pagtuo o gugma diya kaniya. Gani, mga kaigsunan, ang pagtuman, nagapamatuod kini, is a proof na ang Ginoo naghimo gid pamaagi na iyat ang luwason diya sa kasalanan, mga kaigsunan. O proof ni, mga kaigsunan, sa atong faith o love sa iya. Keeping God's commandment lead us to prosperity and success. Atong mabasa kini, mga kaigsunan, dinhi sa Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Ang pagtuman sa sugo sa Dios, mga kaigsunan, makaangkon o kauswagan sa kinabuhi. Mao ni ang tulo ka pamaagi, mga kaigsunan. 3 ways in choosing life. Unsa to, mga kaigsunan? Love God. Ang ikaduha, to walk God's way. Ang ikatulo, mga kaigsunan, keep God's commandment. To end, mga kaigsunan, ang Ginoo hapit na mobalik. Aduna siya'y langit nung puloyanan na giandam alang sa tanan, mga katawan. Sa tanan gid, mga kaigsunan. Gani ang Ginoo, mga kaigsunan, nagsulti siya karon. Pilia ang kinabuhi. Choose life. Atong balikon atong key text, mga kaigsunan. Makita sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. It says,
I am now giving you the choice between life and death, between God's blessing and God's curse. And I call heaven and earth to witness the choice you make. Choose life, mga kaigsuonan. Unsaon na to gani pagkuan mga kaigsuonan, pagpili sa kinabuhi. Atong makita kini sa Deuteronomy chapter 30, verse 16. Nag-ingon diri mga kaigsuonan, for I commanded you today to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commandments. And sa Romans 6, chapter 23, nag-ingon siya din kay ang suhol gikan sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios, mao ang kinabuhing dayon. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. May God bless us this evening, mga kaigsuonan.